Binuksan na ang kauna-unahang baseload solar power plant sa Pilipinas sa Tuwi, Batangas. Ang solar power plant na ito ay konektado sa power grid kaya makakadagdag daw sa supply ng kuryente para sa buong bansa. May unang balita si Jonathan Andal. In 3, 2, 1. Congratulations to everyone! Pinagana na ang kauna-unahang baseload solar power plant sa bansa na kayang mag-supply ng kuryente 24 oras kahit wala ng sikat ng araw. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpapagana ng 10 bilyong pisong plantang ito ng Citicore Renewable Energy sa Batangas. All of these other renewables, laging nagiging problema paano yung baseload. Baseload is essentially for the industries who run their factories at night because it is the cheapest rate, because the battery technologies will be able to continue to provide that power even when there is no sun. Napakadami nilang battery para mag-store kung may sobra. Because of the battery, nagkakaroon ho tayo ng pagkakataon na pwede mo siya i-on. Kasi na-store mo yung energy. Kasama ang mga engineer ng planta, ipinaliwanag sa amin kung paano ito makapagbabato ng kuryente kahit wala ng araw. Itong mga solar panel na ito ang siya mag-absorb ng sunlight o yung sikat ng araw at siyang magko-convert nito para maging kuryente. Dadalo ito ngayon doon sa mga maliliit na yon ng mga box na inverter, dadalhin dito sa may power station at saka ibabato papunta dun sa may transformer at dadaloy papunta sa substation na magbabato naman papunta dun sa grid. Now, yung sobrang kuryente sa umaga ang iimbak dito sa mga baterya na ito. At pagdating ng gabi, wala nang sikat ng araw, ito namang mga baterya na ito ang magbabato ng kuryente papunta sa grid. Ang solar power plant na ito kayang magbigay ng 197 megawatts ng renewable energy, sapat para pailawan ng 150,000 na mga bahay. Konektado ito sa power grid, kaya dadagdag ito sa supply ng kuryente ng buong bansa. Sabi ng Department of Energy, may paparating pa na 10 gigawatts ng solar power plant sa mga susunod na taon. Batay sa pag-aaral ng ahensya, kapag nagawa ng tama at pasok sa takdang schedule ang lahat ng auction at kontrata nila sa mga itatayo pang power plants, mababawasan ang singil sa kuryente ng 2 piso kada kilowatt hour bago matapos ang Marcos administration sa 2028. Halimbawa, ang binabayad ngayon kung solar yung power mo, it could be about 6 pesos. So, ang generation cost ng mga 6 pesos, bababa siya ng mga 4 pesos. In fact, we have simulations that show na 1 point something na lang ang cost niya kung lahat na projects matutuloy. 130 hectares ang sinakop na lupa ng plantang ito sa Batangas. Pero dahil isa itong agro-solar plant, pwedeng taniman ng gulay at iba pa ang ilalim ng mga solar panel. Mga magsasaka sa Batangas sa makikinabang nito. Ang kumpanya naman ng planta ang bahala na raw magbenta ng mga aanihin. At ang kita, kalahati mapupunta sa mga magsasaka, kalahati naman balik puhunan para sa panibagong taniman. Ito ang unang balita sa Batangas. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.